Aktibong low pressure area ang minomonitor ngayon ng Pag-asa sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility October 14, 2020. at magdadala ng tsansa ng thunderstorms. Base naman sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng kalat-kalat na ulan sa ilang bahagi ng Lolo at lakas ng ulan sa ilang probinsya, kaya maging handa pa rin sa banta ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi. Samantala, meron tayong minomonitor na low pressure area dito sa labas ng ating Philippines. Tumataas yung posibilidad na ito yung maging isang ganap na bagyo. As in doon sa taas hanggang doon? Akitin yun? Ah, sa taas talaga. Yan, ito tayo sa may... Ano ba to? Kalagdagan po, no? Kalandagan. Nakakalimutan lagi. Ano, Kalandagan. Welcome to Kalandagan. Yeah. Ganda, oh. Tina ang tubig. Grabe, parang Batanes, oh. Ayan, at finally nandito na tayo sa Kalandagan, Araceli, Palawan. Ito pala yung tutuluyan natin. Buti na lang talaga tinuloy natin makapunta dito dahil napakaganda talaga ng kanilang lugar. Ang una ko nga kagad inasikaso pagpasok ko yung beddings. Tapos pumasok din ako sa kwarto na to. Dito pala yung mga beddings. Oh, may isang beddings dito. So, bago pa lang sa page natin, ako si Uncle New Gids at 11 years na tayong photographer dito sa Palawan. Yung una nga ay nag-aalangan din yung mga kasama kong sumama dahil dito. Dahil may kalayuan talaga itong lugar. Biro mo, sasakay ka ng dalawang bangka tsaka dalawang van. Pero yung habang nasa biyahe kami, unti-unti na rin namin nakikita yung lugar. Mapapasabi ka na lang din talaga na buti na lang tumuloy kami. At para nga mapakita natin yung paligid, sabi ko hindi na tayo mag-shoot banda sa may accommodation. Sabi nga nila mas malawak daw yung lugar doon banda sa school, kaya doon na lang tayo mag-shoot. Katapos na namin magkain, papunta na kami sa may school, elementary school para sa shoot ng bride. Grabing karingat. Ganda dito. Ganda, no? Parang New Zealand to, eh. Grabe, parang New Zealand. Sabi nga pala na nakausap ko, tuwing mahal na araw daw, ay inaakyat nila yung bundok na yan. As in doon sa taas hanggang doon? Akitin yun? Ah, sa taas talaga. Habang nagpipictural nga kami dito, nakita din namin itong mga athlete. Gaya nito ni Juna May na running daw yung kanyang sport. Na-train daw siya maigi ng nanay niya kasi tuwing inutusan siya ay grabing takbo niya. Nag-athlete ako dati pero tong its. Hoy, tumawa kayo. Alam niyo yung tongits? Ano yung tong its? Alam daw nila. Baraha. Ang challenge lang nga talaga sa ganitong preparation ay napakainit. Kailangan mo nga talagang paghandaan na papawisan yung bride at kailangan iritasyon. At dahil nga malapit lang kami sa tabing dagat, medyo mainit din yung sinisingaw ng hangin. Nagulat nga ako dito dahil naabutan ko yung mga batang lumalabas sa balon. Biro mo yung ganyan lalim, binaba daw yun ng isang bata para kunin yung bola. Kung ako siguro kahit kasama ko malaglag dyan, bahala siya sa buhay niya. Buti nakawala siya. Buti nakawaalis siya dyan. Papunta na kami sa church. Buti ang church dito ay walking distance lang. Kaya dire-diretso tayo. Diba? Mga mga ha? Ayun yung church na. Oh, malapit lang eh. Kala ko ito. Ito. Oh, yung church. Yung bride nga na maglalakad lang. Ganda hapon po. Doon yung bride. Bride, yun yung sasakay ng bride mamaya. Oh, di ba? Astig. Sino yung mga bahay dito? Oh. Mga bahay dito. Ganda. Kailan mangingitim ka dito pero magiging healthy ka. Oh, sa bangkol mo, oh. Sangin, no? Saan ko lagay ito sa gilid? Ito yung kanilang church. Ganda ng church nila. Happy birthday na tuloy. Nalito na tuloy siya. At kung akala nyo yung couple lang unang lalabas, syempre lalabas mo na yung asong galisin. Okay. Okay na.
Okay na, ano daw? Marami na naiinggit. Buhay ang general! At hindi na rin ako nagulat dahil sanay na ako pag ganitong inaasahan na talaga namin na dadagsa yung maraming tao. Kasi pag ganito talaga, alam yan mula dun sa dulo hanggang dulo ng isla. Alam kung sino yung ikakasal. Pero wala namang problema dahil kasama ni Mama ang tagabantay ng Matrix. Ayaw, di ma. At bago ang lahat, kinuha na kagad namin yung couple para sa kanilang post. Lagi ko na sinasabi sa client namin na kailangan talaga namin gawin yung post na, lalo na pag may SD. Dahil dito madalas nangyayari yung photoshoot na dalawa na lang sila. Minsan kasi sa preparation, bawal sila magkita. Kaya ito na nagmamadali kami para talaga matapos na kagad yung post na at makabalik na sila sa venue. Dito rin kami halos kumuha ng mga shots na ilalagay namin sa SDA dahil dito namin pinakita kung gaano kaganda yung lugar. Kaya para sa mga future clients namin na nanonood dyan ngayon at marapit na yung kanilang wedding, sikapin natin na may push talaga tong post na dahil kahit maubos na lahat ng handa, lumuman na lahat ng gowns, lahat ng damit na suot nyo, kinaumagahan, wala na rin yung mga designs, lahat-lahat na nandun sa araw ng wedding. Umalis na rin lahat ng bisita na pumapalakpak at yung cheer kayo. Ang tanging may iwan sa inyo yung photos and videos nyo, nandoon yung emotion yung araw na yun, nandoon yung saya nyo yung araw na yun at hindi na yun mauulit pa. Yun.